Naging controversial ang pinost na ito ni Sian Gaza about Bini. Regardless kung totoo ito o hindi, mali ang pagmarites sa isang tao. Or better yet, sa isang girl group. Gossiping ang topic natin today. And if you watch until the end of the video, pag-uusapan natin kung paano labanan ang pagiging inner chismoso at chismosa natin. Kailangan nga ba natin ito labanan? Ang sagot ay oo. Dahil kung ganito ka magkwento tungkol sa ibang tao behind their backs, kapag kausap mo ako, ano ang guarantee ko na hindi mo naman ako sisiraan sa ibang tao kapag ako naman ang nakatalikod? Believe me, we will be better off as a society kung walang marites. Kamusta? I'm Jay Aruga, host of this channel. This week, multiple Filipino personalities ang pag-usapan natin. Una, on the blue corner, ang nation's girl group, Bini! Hindi sikreto sa mga long-time followers ko na matagal na akong bloom. In fairness sa Bini ay madasalin sila. Tignan nyo lang ang clip na ito. Lord, thank you so much for this day. Thank you because everybody's here, everybody's okay and well. Ayan o, si Mika. Alam mong old school ang pag-sign of the cross niya dahil nagtatapos ito sa baba. Itong next, gusto ko itong clip na ito dahil sa Philippine Arena sila nagdadasal at nag-sign of the cross. Bigyan niyo po kami ng kalmadong puso, kalmadong isip, Lord, para magawa po namin ito ng masaya, Lord, ng maayos, Lord. I-enjoy na po namin kung next na naman. Amen! Ang totoo niyan, ang tingin ko sa Bini is your garden variety Catholic. Mas paladasal siguro sila more than the average Catholic. Pero hindi ako magugulat kung leaning sila on the liberal side. Dahil sino ba ang sumuport sa kanila nung hindi pa sila sobrang sikat but yung mga celebrities gaya ni na Vice Ganda and all. I continue to pray for them para makita nila ang katotohanan on pro-life and pro-family issues. On the red corner ay si Sian Gaza na ang claim to fame niya ay ang pagbayad sa isang billboard para ayain si Erich Gonzalez na mag-coffee. Wala akong alam about Sian lately aside sa epic fail coffee proposal niya kay Erich. Recent ko lang nalaman na self-appointed marites pala ang title niya sa kanyang sarili at nag-feed siya sa notoriety ng pagbablind item. Out of charity ay hindi na ako masyadong magpo-focus kay Sian sa video na ito. Hindi ko sasabihin na isa siyang lamok sa social media na lumilipad-lipad sa buhay ng mga tao para sipsipin ang dugo o anumang drama na makuha nito at iluluwa sa internet. Hindi ko sasabihin ang mga bagay na yon about Sian out of charity. Ang gusto kong pag-usapan natin today ay gossiping. Alam nyo ba na kapag chismoso or chismosa ka, pwede kang makasuhan ng libel or slander? Jay, totoo naman ang sinasabi ko eh. Well, yes, sa US, pwedeng defense na totoo ang sinasabi mo. Absolutely. Pero dito sa Pinas, ayon sa Revised Penal Code Article 361, makakalusot ka lang sa defense na totoo ang sinasabi mo kung may mabuting motibo ka or justifiable ito. For example, may public interest dito. Hindi justifiable end sa libel or slander, kahit totoo pa ito, ang makatanggap ka lang ng maraming likes and follows sa social media. Pero outside the law, kaming mga Katoliko ay naniniwala na kung hindi ka man mahuli ng batas sa ginagawa mo, nakikita ka ng Diyos. May dalawang klase ng kasalanan kaugnay ng pagchichismis. Ito ay ang calumny and detraction. Calumny ay kapag ang nakakasirang chismis sa iyong kapwa ay false. Detraction naman kapag true. Kaya tignan mo, kasalanan pa rin kahit na totoo ang sinasabi mo. Basta nakakasira sa kapwa. When it comes to gossiping, ang Catholic understanding ng calumny and detraction ay binabangga ko sa tinatawag na three sieves na attributed kay Socrates. Ang meaning ng sieve ay filter o pangsala. Sabi sa kwento tungkol kay Socrates, kapag nakatanggap ka daw ng impormasyon, bago mo ipasa sa iba, idaan mo muna sa three sieves na ito. The sieve of truth, the sieve of goodness, and the sieve of usefulness. Unang sieve, the sieve of truth. Ayon kay Socrates, kung wala daw ipinasa kahit na isa sa mga sieves na ito ang information mo, huwag mo na daw i-share. Ako, baliktad ako. Kung bumagsak sa sieve of truth ang information mo, stop na sa pag-share.
no matter what. Gawin nating example ang chismis sa Bini. Sabi ni Sian ay may isang member daw sa Bini na sexually active. Kung false ito, sin of calumny kung i-share mo sa iba. Kung totoo naman, maring sin of detraction. Pero try nating padaanin sa dalawa pang sieve. Bukod sa true or false, ang isa pang sagot ay hindi mo alam kung totoo ito dahil nadinig mo lang naman ito sa ibang tao. Para sa akin, if that's the case, edi stop na din dapat sa pagkalat ng chismis. Hindi mo naman alam kung totoo, di ba? Next, sieve. The sieve of goodness. Itong information ba na ito ay good thing to say about this person? Kung ang chismis ay, alam mo, top-notcher pala sa board ang anak ni ganito, then I guess okay lang kasi mabuting information naman ito about this person. Pero kung ang chismis ay, alam mo, yung anak ni ganito, siya ang kulelat sa klase. Posibleng sin of detraction. Iyan. Emphasis on posible. Kasi padadaanin pa natin sa third sieve. Sa case ng Bini, yung pagiging sexually active kuno ng isang member, I don't think it's something good to say about that person. So let's check out the third filter, the sieve of necessity or usefulness. May pakinabang ba sa akin or sa ibang tao or sa society kung malaman namin ang kwentong ito? Perhaps ang isang kwento tungkol sa isang politikong korap? Meron. Dahil kung hindi nabunyag ang lihim niya, posibleng manalo siya sa halalan. Given na totoo ito, passing the first sieve, negative ito sa reputation niya, medyo nag-fail sa second sieve, ang necessity naman na ma-expose ang corruption justifies the sharing of information, passing the third sieve. And I think makakalusod din ito sa proof of truth article ng Revised Penal Code. Sa Bini, kunwari, totoo ito at negative ito tungkol sa isang member nila. Ano naman ang value o halaga sa society nang maisawalat ito? Perhaps iniisip mo na iniidolo sila ng mga kabataan eh. Kung ito ginagawa nila behind closed doors, mapanganib ito sa mga bata. True, pero wala namang makakaalam nito kung di mo isisiwalat, di ba? Ikaw patuloy mismo ang nagbigay ng panganib sa mga bata. Don't get me wrong, I believe premarital sex is dangerous to a person's mental and physical health. Kung totoo na may isang Bini member na ginagawa ito, she should get herself checked for any possible STI and start living a chaste life from now on. And yes, makakuha pa rin ng STI ang Bini kahit na mag-condom ang partner niya. Yan ang isa pang mali sa post ni Sian Gasa. May failure rate kasi ang condom at hindi ka nito maproprotektahan sa mga STI na makukuha mo from skin-to-skin contact. Isa doon ang HPV, the number 1 cause of cervical cancer among women. Kaya a better advice is to live a chaste life. Kung ito sana sinabi ni Sian, at least isang mali lang ang ginawa niya sa expose niya, yung gossiping lang. Pero kung totoo man na sexually active si Bini Girl, this is an information na privy sa kanya at wala tayong karapatan ipakalat sa buong mundo ang impormasyon na ito. Nabubuhay nga tayo sa society ngayon na bawal i-out ang isang bakla, di ba? Na walang pahintulot niya. Ano pa yung i-out mo ang isang babae na sexually active? So, the third sieve, wala akong nakikitang benefit sa pagkalat ng information na di umano sexually active ang isang Bini member maliban sa mag-grow ang following nitong si Sian Gasa unless I'm mistaken. If that's the case, ilagay mo sa comment section kung bakit ako mali. Okay, if you're getting value from this video, baka pwede namang papindot ng subscribe button, please. Paki-like na rin and hit that notification bell para meron kayong updates palagi kung may bago kaming video na ilalabas. Question, what do you think? Okay ba ang ginawa ni Sian Gasa? Agree ba kayo na hindi maganda ang maging marites? Lagay nyo sa comment section down below ang mga sagot nyo. Okay, paano naman natin lalabanan ang impulse to gossip? Una ay idaan nyo sa 3 sieves na binanggit ko kanina. Yon ang mga gamitin mong pangsala kung dapat mo bang ituloy ang pagkwento tungkol sa buhay na may buhay. Number 2, ang personal rule ko na maaari nyo ding i-adapt is I make sure na kung may mag-booking sa akin na magsabi dun sa taong subject ko sa kwento na ito ang sinabi ko tungkol sa kanya, sinisigurado ko na kapag nangyari yon, hindi ako mahihiyang aminin na sinabi ko ito tungkol sa kanya. Magulo ba? Ang ibig ko lang sabihin ay anything you say about a person behind his or her back, siguraduhin mong kaya mo ring sabihin in front of him or her. Maganda yung tip ni Matt Fradd kapag may lumapit daw sa kanyang nagkukwento tungkol sa other person. Tinatanong daw niya, ano yung naging reaction ng taong ito nung sinabi mo sa kanya itong bagay na ito? Binabara niya yung gossiper with the presumption na kinausap na nito ang subject ng story before lumapit sa kanya. All these said, ang moral ng video na ito
wag nyo na lang pag-usapan ang taong wala. Hindi valid excuse yung wala ka kasi eh. Kaya ikaw ang pinag-usapan namin. Honor the absent. Kawawa naman yung tao, pinagpupulutan nyo. Unfair siraan ang isang tao na wala siyang chance depensahan ang sarili niya. Baguhin natin ang kultura, it's time to change the culture of gossiping. And since we're in the subject of Bini, pinagtanggol ko si Bini Joanna nung binash siya sa comment niya about the movie Sunshine. You can watch this video right here.